Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo na po tayo sa hapon. Hapon. Magandang hapon. Magandang hapon po. Pwede ba pakipati mo yung katabi mo? Magandang hapon po. Ayan. Welcome po sa ICC. Welcome po sa ating service. Sa mga nanonood po sa kanilang tahanan, welcome po sa inyo. At sige po sa hapon ito, pwede mo palakpakan natin si Lord. Come on. Let's praise and worship our God this afternoon. Bigyan natin sa Panginoon yung papurit, parangal, pagsamba na deserve ng ating Diyos. Come on, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Yes, Lord, we will worship your name, oh God. Hallelujah. Come on. Hey. Come on, church, we clap our hands to our God. Hey. Hallelujah, Panginoon. We will sing to you, God. Come on. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. I will always sing of when your love came down. Come on, people of God. Hallelujah. One more time, we sing. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand. I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. We sing, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Hallelujah. We will sing of your love, Panginoon. One more time, church. We sing. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. I will always sing of when your love came down. I could sing of your love. Come on, we say. I could sing, Lord, I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, we say. I will sing to you, Lord. I will sing to you, God. Come on and clap our hands. We sing to our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, we sing. And don't I feel like dancing? Come on, church. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, we will dance with joy like they're dancing now. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, we sing out to the Lord. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I will sing to you, Lord. I will sing of your love. Hallelujah. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Hallelujah. Come on, church, we sing.
what to say, Lord, is you live me life and I can't explain just how much you mean to me now. Cause you save me, Lord, give all that I am to you, and every day I can be a light that shines your name. Hallelujah. Everyone sing. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might have come to know you more. You've guided me in every single step I take, and every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Hallelujah. Come on, we continue to praise the Lord. Palakpak natin ang ating kamay sa Panginoon. Every day, Panginoon, we will praise you, God. We sing. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might have come to know you more. You have guided me in every single step I take, and every day, Lord, I be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day, come on, I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. One more time. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you. One more time, we sing every day. Every day, it's you I live for. Every day, come on, you sing. Every day, Lord, every day, I walk with you, my Lord. Come on, we sing. It's you I live for every day. Come on, church. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for. Come on, we sing. It's you I live for every day. It's you I live for. Come on, from your lips. It's you I live for every day. It's you I live for. Say, it's you I live for every day. It's you I live for. It's you I live for. It's you I live for every day. One more time, we proclaim it. We say, it's you I live for. Hey, it's you I live for. It's you I live for every day. Come on, you say, every day it's you I live. Louder now. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you. One more time. Every day, it's you I live for. Every day I follow after you. Hey, I walk with you, my Lord. Come on, we declare, we say, it's you I live for every day. It's you I live for. Yes, oh God, it's you I live for every day. One more time, it's you I live for. Say, it's you I live for. Louder now, it's you I live for. Yes,
it's you I live for every day. Hallelujah. Come on, give your best clap of praise to the Lord. It's you I live for, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede bang palakpakan pa po natin ng Panginoon? Hallelujah. Yes, Lord God, you deserve all the praises, Panginoon, and all the glory, God. Yes, Lord, ikaw ang Diyos na, Lord, ang pagmamahal mo ay hindi lang sa salita, Panginoon. Naranasan at nararanasan namin ang pag-ibig mo, Diyos. Ang kabutihan mo, God. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang paghahawak mo sa aming mga buhay. Yes, Lord, your love is true, Panginoon. Hallelujah, God. That's why, Panginoon, we deserve all the praises, Panginoon. Karapat-dapat na, Lord, sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon, ay andun ka. Andun ang pagtawag namin sa iyo. Dahil, Lord, ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat. Lalo na sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah, Panginoon. And tonight, Panginoon, Lord, we want to worship you, God. Hallelujah. Come on, church. Pwede ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? As we close our eyes to the Lord, our God is good. Our God is able. Yes, God. That's why, Panginoon, we trust in your name. Hallelujah. Come on, can we worship the Lord sa hapong ito? Hallelujah, Lord. We love you, God. All we want is you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Our God is good. He deserves all the glory, all the worship. Hallelujah. Yeah. Come on, people of God. Worship the Lord today. We give you praise. Wonderful, glorious, powerful. My God is who you are. Who you are, oh Dios. Hallelujah. King of kings, Lord of lords, we sing. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, knowing just to bring something that is worth, that will bless your heart. Hallelujah. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Yes, oh God. You search much deeper within, through the way things up here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord, my God. Hallelujah. We say, King of endless world, no one could express how much you deserve.
so a weekend move. All I have is yours, every single breath. Come on, we bring him today. We say, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Search our hearts, oh God. You search much deeper within. Through the way things up here, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the days we sing. It's all about you, God. I'm coming back to you, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about we sing. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the days and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, Lord. It's all about you, God. Hallelujah. Oh, Dios. Come on, worship the Lord tonight. It's all about you, God. No one else. No one else but you, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. We worship you, God. We say, I'll bring you more than a song, more than a song. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. Come on, church. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. Yes, oh God. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. Come on, church. My heart, oh God. It's all about you, Lord. You're looking in my heart. My heart, oh God, is all about. One more time. You're looking into my heart. Yes, oh Lord. Come on, let's worship the Lord with all our hearts. It's all about you, Jesus. You're looking into. Hallelujah, Lord. More than a song, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things come on. All about you, Lord. Jesus, I'm coming back to the heart of all about you, God. Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I did, and it's all about. Come on, church. It's all about you, Jesus. Come on. Can we say sorry sa Panginoon, O Diyos?
Patawarin mo kami, Panginoon. So sa maraming oras, O God, di ka namin napupurihan. Nasasamba, Panginoon, na itataas sa aming mga buhay, Panginoon. Come on, this is the time to worship the Lord. Worship the Lord sa habang ito. Hallelujah. All about you, God. All about you, Lord. All about you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. All about you, God. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Come on. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Come on, from your hearts, I could sing. I will sing to the Lord. I could sing of your love forever, God. I could sing of your love forever. I will sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Come on, we sing. I will sing. Oh, I could sing of your love. Sing of your love. I will sing of your love. Oh, yeah. I will sing, I can sing of your love forever. I can sing. Come on, church. Can we sing it today? I could sing of your love forever, Lord. I could sing. Coming back to you, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. You say, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did, and it's all about you. It's all about you. One more time, we sing, I'm coming back. Yes, oh God, and it's all about you, Lord. Jesus, I'm sorry, Lord. Sorry, Lord. Oh God, one more time. We sing it with all our hearts. We sing, I'm coming back to coming back, Lord. We know it, God, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, Father. Sige, pwede po ba ang isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Yes, God. Tunay nga na totoo itong inawit namin
God, that your love, Lord, yung pagmamahal mo, Ama, hindi kami mapipigilan. Lord, hindi lang kami aawit, Diyos, sa sobrang yung pagmamahal mo na naipadama mo sa iyong mga anak. God, but Lord, hayaan mo magdi-desire kami, even in our lives, yung buhay namin, Panginoon, tulungan mo kami na mabigyan ka namin ng kaluguran, Panginoon. Oh God, thank you. At salamat, Diyos. Salamat sa pagpapatawad. At hindi ko alam kung meron dito sa hapong ito na alam mo yun, sa malimit na pagkakataon, o pwede naman lahat tayo yan, that in the end, hindi natin nabibigyan ng kaluguran ng Diyos sa totoong mga buhay natin. But we are here today, tulad ng inawit natin, na bumabalik tayo sa Kanya. At hayaan mo na sa pagbalik natin, sa pag-loot natin, na sinasabi natin that God, andito ako, bumabalik ako sa altar mo, Panginoon. Can you say sorry to your God? Pwede ko po bang lumapit tayo sa Panginoon sa bawat isa, individual, na sa paglapit sa Diyos. Dahil ako naniniwala na sa isang banda, may mga bagay tayo na mga nagawa, sadya man o hindi sadya, na mga bagay na hindi nagbigay ng kaluguran. Oh God, yes God, Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ako, Diyos. Can you say that to your God this afternoon? That say to your God that He is deserving siya para yung ganung usapan. That in the end, sinasabi natin, O Diyos, na hindi kami dapat ganito sa harapan mo. O Diyos, mabuti ka sa amin. Mabuti ka sa amin, Panginoon. Lord, hindi ito dapat ang mga isinusukli namin sa iyo. Kaya tama lang, O Diyos, na nandito kami ngayong hapon. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo na tama lang na nandito ka ngayon. Because He is deserving. He is deserving. Deserving siya sa worship mo. Deserving siya sa mga thanksgiving mo, sa pasasalamat mo. And deserving siya para i-acknowledge siya kung sino siya sa buhay mo. Hallelujah. Sige, pwede mo bang palagpakan pa ang Panginoon minsan pa? Salamat po, Ama. Diyos, sige, Lord, sa hapong ito, Lord, dadako kami sa communion. Handa mo yung mga puso namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa isang pagkakataon, Lord, na makasama kami sa communion sa araw na to. Hallelujah. And thank you, Father, kasi ito yung mga pagkakataon at na mapalahanan kami na yung salita mo, yung sinasabi mo na mahal mo kami, hindi lamang ito sa salitaan, kundi pinatunayan mo ito sa iyong mga gawa, Panginoon. Binigay mo buhay mo sa cross. O Diyos, hallelujah. Bago mo sinabing mahal mo kami, Panginoon, nandun yung gawa mo. Ang gawa mo, nagsasabi na ganun na lang yung pagsinta mo sa amin, Panginoon. Lord God, binigay mo buhay mo, Panginoon. Salamat po. Thank you, Father. Thank you, God. Salamat, Panginoon, sa salvation. Binayaran mo kami sa halaga, Panginoon. Binayaran mo kami, Diyos, upang huwag kami mapahamak, Panginoon. And we thank you for that. Magpapasalamat kami sa iyo habang kami nabubuhay sa mundong ito. Panginoon, sobra yung dinaanan mo, sobra yung pagbata, sobra yung hirap mo, Panginoon, na dati dapat ay kami, Panginoon, ang siyang ipinako dun sa cross. Kami ang gumawa ng kasalanan, Panginoon. Pero sinabi mo, Diyos, hindi. Ikaw na ang magbayad dito. Hallelujah. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Ama. Yung inawit natin ngayon, hindi lang awit yan. May ebidensya ang Diyos yan. Na kung saan ay, oh God, thank you. Hindi ka lang namin awitan, hindi ka lang namin pasasalamatan sa awit namin. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, makita ka sa buhay namin, Panginoon. God, makita ka sa buhay namin. Yung buhay namin magsasalita. Oh God, ikaw ang Diyos namin. Father, thank you. We give you, so God, then we give you glory. Hallelujah. Thank you, God. Basahan mo yung mga salita mo pa, Panginoon. Lord, hindi ka patapos sa amin, Panginoon. Salamat sa worship. Lord, salamat sa awitan.
Salamat, Lord, sa experience, Lord. Nandito kami. But ako naniniwala, Panginoon, Lord, hindi pa ito sapat. Dahil ikaw ang Diyos na extravagant, God. There is more than this, Lord. Bless mo pa yung salita mo sa hapong ito. Kausapin mo kami, Panginoon. Let your word speak, God. Hayaan mong makilala ka pa namin, Panginoon. Lord, madinig namin ang salita mo, Panginoon. Bless mo itong mga anak mo, Panginoon. Lord, bless us today. God, anoint your people upang, Lord, maintindihan namin yung bawat salita mo, Panginoon, ay hindi ka lang naming mapakinggan, kundi ito, Panginoon, ay magkaroon ng manifestation. Magkaroon ito ng totoo, magkaroon ito ng buhay, magkaroon ito, Panginoon, ng ebidensya, Panginoon, na narinig ka namin, Panginoon. Narinig namin ang salita mo, Panginoon. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, mabuhay ito sa buhay namin. Thank you, Father. Thank you for your word, God, in advance. Hallelujah. Sige, isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Can you shout hallelujah? Oh God, hallelujah! Oh God, hallelujah! Salamat po. Sige, Lord, God, tanggapin mo yung aming pasasalamat, yung aming kapurihan, papuri sa iyo, Father. In Jesus' name we pray, and everybody say amen. Hallelujah. Again, sige, stay tayo sa kanyang mga salita at hayaan natin si Lord ay hindi pa tapos sa atin at ang dalangin ko ay hayaan natin na He will speak to us this afternoon through this message. Gusto kong basahin natin. Teka muna, nagloko yung aking laptop. Basahin natin ng Numbers chapter 13. Pakiligay na lang ako para at least at, dito tayo. Teka lang po ha. Online tayo, ano. Kayo po mga nakikinig sa amin online at ako naniniwala na lagi ko naman na sinasabi that hindi aksidente na nabuksan mo kami. Hindi ko alam, may nag-recommend ba sa iyo na panoorin mo kami, pakinggan mo kung ano at tignan mo kung ano ang, hindi ko alam, no, yung atmosphere na may mga ganitong pagtitipon-tipon na walang ibang tinataas kundi ang Diyos. Walang sumisino, wala. But yung Diyos ay siyang naluwalhati at nasamba at that in the end ay nakilala sa kanilang kalagitnaan. So, paki-help lang ako dito. Nasaan si Pastor Micah? Nawala yung aking, hindi ko alam, first time ata to, na parang, where's Pastor Micah? Hingi ako ng, ayaw na yung laptop ko eh. Ayaw na. Pinipigilan tayo ng enemy. At ang totoo, maganda tong ating pag-uusapan na i-preach ko na to kanina 3 times na. But, sige, ayan natin na ano ba pwede? Sige, dito na lang ako muna titingin. Sige, samahan niyo po ako sa pagbasa in Numbers chapter 13 verse 22. Sige, okay na yan. May nag-aayos na. Numbers 13, 22 to 33. Sige, ang sabi diyan, and they went up through the south and came to Hebron. Medyo, baka hindi masyado kayo familiar. This is Old Testament, Numbers. Medyo may mga parang tongue twist. Hindi ko alam, medyo mahirap banggitin yung ibang salitaan. But, ang sabi dyan, Ahiman, Sheshai, parang mga Chinese, and Talmai, the descendant of Anak, were there. Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. Okay, mag-alala, explain ko yan. Hindi lang, daanan lang natin
natin to. Then they came to the valley of Eshcol, and they cut down a branch with one cluster of grapes. They carried it between two of them on a pole. They also brought some of the pomegranates, that is fruit, so, and figs. The place called the Valley of Eshcol because of the cluster which the men of Israel cut down. Men of Israel cut down there, and they returned from spying out the land after 40 days. Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran. At Kadesh, they brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Verse 27, then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is it. It is fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendant of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. That verse 30, ito, ganda nito. Mamaya, basta, lalatayan ko lang. Verse 30, ganda nito. Sabi, then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession. For we are well able to overcome it. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are strong than we. Meron pa ba? Meron pa akong 32, sabi, and they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours. It is great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Sige, pwede bang palakpakan natin minsan ang salita ng Diyos, ano? But hindi ko alam, ano, but sige, tingnan natin at kung saan pa papunta itong ating pag-uusapan. Itong ating pong binasa, ito ay journey ng mga Israelite sa panahon ni Moses, at meron silang tinatahak na promise ng Diyos. And in this moment, itong particular time na binasa natin, they are almost there. Kung maalala ninyo, ang Numbers po, Book of Numbers, ay pag ito ay nandun ka sa Book of Numbers, pag binasa mo ito, ang pinaka-highlight dito ay yung Diyos na nangako sa bayan ng Israel ng kanilang sariling bayan o sariling lugar o lupain, which is, ito yung nadidinig natin, yung promised land. At ito, dumating sa punto na ando na sila, at eto si Moses ay kumuha ng 12 mga tao galing sa bawat tribe ng Judah, yung 12 tribes ng Israel, at ang bawat isa ay nagkumuha siya bilang representative, at inutusan niya itong lugar na ito ay tiktikan, tama ba ako yung Tagalog ko, na mag-spy upang tignan. At siguro, even Moses kasi, hindi niya ito nakita pa. Nadidinig niya lang ito for 40 years na nandun sila sa wilderness.
Kasi nga, na-stuck sila sa wilderness for more or less 40 years. Yung nag-ikot-ikot sila sa ilang. But halos patapos na yung kanilang journey. Halos tanaw na nila yung Canaan o yung bayan ng Israel ngayon. But bago sila tumuloy-tuloy, itong si Moses ay nagpadala ng spies. Ito yung 12 spies na binasa natin. But ganda kasi nung nandun na sila, ay kita nila ang ganda ng lugar. At sabi ay, naggumamit sila ng, hindi ko alam, colloquial word ba? Kasi yung milk with honey, yung word na yun, that in the end ay, pwedeng naisip ko na, nag-isip sila ng salita na ano ba pwedeng gamitin ng salita na para lalo tayong maintindihan kung gaano kaganda tong lugar na to. Parang ganun, ano? So, ganda ng report na that in the end, nakita natin ang sabi nitong mga spies, sobrang ganda. Pati yung kanilang mga ubas, sabi, ang lalaki ng mga piling, hindi kayang buhatin ng 2 tao o ng 1 tao. Nakikita namin, bit-bit nila yung ubas, 2 tao ang bumubuhat. Nilalagay nila ng kahoy, very detail, ano? At nilagay sa gitna, binubuhat ng 2 tao ang sobrang report. Ganda. Alam mo ba yun? Pag tinignan mo at ito yung kanilang report, ito yung lugar na alam nila na ito yung pinangako sa kanila ng Diyos for 400 years. Ang tagal nilang naging slaves sa Egypt. Kaya nga, kita nyo, balikan ko lang ng konti. Teka muna, yan trouble ko kasi baka mawis yung oras ko. But, sige, konti lang. But at least para meron tayong background, ano. Ito yung pinangako ng Diyos sa bayan ng Israel for 400 years na nandun silang slave sa Egypt. Kaya nga, alam natin yung kwento na si Moses, nilid niya ang bayan ng Israel sa kamay ni Pharaoh at inalis doon sa pagiging alipin. At ito kasi yung purpose. Dalhin sila doon sa promised land. At eto na sila, but alam natin yung kwento, no, na sila struggle that in the end dapat 40 days lang straight yung lakaran, but ang Bible naman nagsabi na because of their stubbornness, sobrang tigas ng ulo nila, sabi umabot sila ng 40 years sa ilang. Sobra naman, tagal. Ano itsura nito? No? Walang ekonomiya, walang paggawaan ng tsinelas. Iniisip mo lang, paano nabuhay itong mga taong ito for 40 years? Walang Jollibee, walang McDonald's. Ikaw ba naman na nandun ka sa ilang wilderness nga nandun ka sa kalagitnaan ng disyerto at sobra lang si Lord. So, bigyan na natin kay Lord yun kung paano niya binuhay yung more than millions of people na walang ekonomiya, walang trabaho, pero napakain ng Diyos. Pero sige, alis muna ako dyan. At patapos na sila dyan. Andito na sila sa boundary. At natatanaw na nila itong promised land na ito. Kaya etong si Moses ay nagpadala ng spies. Doon po yung galing yung kwento. At bumalik yung 12 at ganda naman ng report. But ang trouble, hindi lang yung ganda na nadinig nila o nakita nila ang kanilang nai-report, nakita nila na ang mga tao doon ay mga giant. Mga giant, malalaki. Kaya sabi niya, teka muna, para tayo mga grasshopper lang, para tayong mga tipaklong sa kanilang harapan at tayo man sa kanilang harapan. Yun yung trouble. Friends, the title of my message, pakilagay lang ako para at least tumuloy-tuloy ako, no? At nakakunik yan sa sinasabi ko dito sa pinag-uusapan natin, facts versus truth. Totoo naman, yung report nila ay hindi sila nagsinungaling. That marami talaga silang nakita at nakita nila na ang mga tao ay mga higante. But yun yung trouble. Kung titignan natin yung 10 spices, tama ba ako? Parang naging na ingredients. So, mga spice. So, totoo yung report nila na talagang maganda, but sabi nila may pasubali.
nakita namin ang descendant ni Enoch, ang lalaki nila. So that in the end ay yun, trouble. Nag-report sila ng bad report. At ang sinasabi nila, hindi natin kayang sumugod. Para lang tayong mga tipaklong sa kanila. But alam natin na hindi natapos doon yung kwento. Merong Caleb, merong Joshua, na ang sabi ng Bible, pinatahimik niya ang congregation. Although, totoo naman na yung report ng mga ito, walang labis, walang kulang. Pero yung pagkakaiba ay na-focus sila doon sa facts. But nakalimutan nila that there is truth. Na ang truth ay andun ang pangako ng Diyos sa kanila. That land is theirs. Nandun, yun ang nakalimutan. But ano ba to? Bakit ko ba to sinasabi? Kasi even in our time today, gumagana yan. Itong ganung klase ng kwento. Na sa buhay natin, na totoo naman, madaming giants sa buhay, troubles dito, troubles doon, at hindi maliliit, malalaki ng mga giants. At ito siguro, lalo na, at ina-address ito sa mga anak ng Diyos, na may pangako ang Diyos sa atin, sa iyo na nagsasabi that you have Jesus in your life, that in the end ay ito yung isang katotohanan na dito tayo gumagalaw. Napunta tayo doon sa kwento nitong 10 spies na wala tayo doon sa line that in the end hindi natin kinuha yung pattern nitong si Caleb at si Joshua. At siguro kaya nga hindi naman lang to binasa, ikwento at para bang tapos na, naging istorya. Last Sunday, I think, nabanggit ko sa isa sa sinabi ko na ang salita ng Diyos ay hindi siya sinasabi just to parang historical. Hindi po. Hindi, of course, pwede naman siya tignan doon, but there is more than that, na hindi siya historical event, but that is pattern. That is pattern. That is principle. So that in the end, pwede mo siyang gamitin as principle and pattern. That in the end, ay makikita mo sa buhay mo na parang sinasabi mo, parang ako to na, daming opportunities, madaming magagandang bagay, ang dami kong dreams, ang dami kong pangarap, at nadidinig ko ang Diyos na sobra yung nadidinig ko sa Kanya, na kung ano pwedeng gawin niya sa buhay ko, mainam. But ang trouble ay nakakakita ka ng mga giants, ng mga troubles, ng pacts, that in the end, yung pacts na nagsasabi na, hindi kaya yan. Mahirap yan. At that in the end, titignan mo yung sarili mo na, pwede sabihin mo, mahirap. Wala akong alam. Pwede sabihin mo, hindi ako nakapagtapos. Hindi ako nakapag-aral na maayos. So, madami ka na ngayong pacts. Totoo naman. But yun na nga yun. Tignan natin to. Kasi sabi ko nga kanina, madaming mga tao dito na pahamak. That in the end ay nakalatay at nakadepende yung kanilang buhay dun sa pacts. But that in the truth, that yung truth ay nagsasabi na ang Diyos, even in our time today, that walang problema yan. Walang imposible sa akin. Yung imposible sa tao sa akin ay posible. That in the end ay yun, dun tayo nasira. No wonder, sabi ko nga, ang Diyos ay hindi siya unfair. Na kapag may nakikita ka mga tao, that in the end, sabi mo, Lord, unfair ka ba? Nakikita mo ba ako, Diyos? Eto ako, bakit sila hindi ganito kalagayan? Pupwede na yung nakikita mo, hindi sila nagdepende dun sa facts. Nandun sila sa truth. So ito yung sermon that in the end, kung ikaw ay nandun sa nabubuhay sa facts, ito yung pwede ngayong sermon nagsasabi, umalis ka na dyan. Kasi wala dyan, mai-stuck ka dyan kasi sa balimit na pagkakataon, sasabihin mo, mahirap, maraming giants, hindi natin kaya, malalakas sila. Para lang tayong mga tipaklong. Para sabihin mo personal na, ano ako dyan? Para lang akong tipaklong dyan, sa laki niyan. Kasi nga, sa maraming pagkakataon, ako naniniwala na ang daming mga opportunities sa buhay. Ito yung trouble. Kasi lahat naman tayo binibigyan ng opportunities. Pero bakit may mga tao na parang hindi nakaalis sa kanilang kinalalagyan? So that in the end, para bang walang ginagawa ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay fair. Fair ang Diyos, lalo na sa kanyang mga anak, na kung ipinangakuan niya ako, pinangakuan niya, sabi mo, pinangakuan ka rin ng Diyos.
Pero ang problema ay depende kung paano mo ngayon tignan itong mga bagay na ito. That in the end, ay pwede na nandyan, hinarap sa'yo, but binaliwala mo. Di mo binigyan ng halaga. Kasi in-entertain mo yung worries mo. That in the end, tinitignan mo yung kalagayan mo, yung estado mo, yung ekonomiya mo, yung anong alam mo. So that then sabi mo, mahirap. Trouble. Ako tingin ko, madaming mga tanong ng mga tao na ito yung tanong, Lord, bakit? Ba't ganito buhay ko? Ba't ganito? Ba't ganun? Tingin ko ang laki ng ambag nito. That hindi sa Diyos yung trouble. Nasa tao yung naging problema kasi bandang huli, kunting hakbang na lang. In fact, ang totoo, may mga pagkakataon sa buhay natin na almost you are there. Nandiyan ka na. Ang lapit-lapit mo na. You're almost there. Natatanaw mo na yung magagandang mga bagay sa buhay mo. But that in the end, nakakita ka ng giants. Oh, sayang naman. Kunting hakbang na lang. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Thank you, Lord. Hallelujah. Teka muna. Ako ngayon ko lang to medyo na-experience itong sermon ko. Kasi sinabi ko to kanina. Gumagawa ako ng sermon, kagabi pa. Nakabuo ako ng dalawang sermon. Ang trouble ko, nagkaroon ako ng nasalawahan ako. Dahil may ginagawa ako, but nasa isip ko, Lord, ano to? Tama ba to? Isi-sermon ko to, Lord? And pakiramdam ko parang hindi siya timing dun sa sermon. So, gawa ako ng another sermon. Sa madaling salita, natapos ko siya kanina, 6:00, maaga na. Nakabuo ko ng dalawang sermon. Ang problem ko, alin dito? Alin dito? Anong isi-sermon ko dito? Anong isi-sermon ko? Banaguli, sabi ko, almost the same man lang yung isang text ang ginamit ito din So, naiba lang yung title at naiba yung drive ng papupuntahan, but it is almost the same. So, kung meron akong title na binigay na ang sabi dyan, facts versus truth, yung isang sermon na ginawa ko, ang sabi nung title ay, teka muna, nagblanko ako, no? Teka muna, nawala ako. Ano sabi ng title? One word lang yon. Teka muna, nawala ako. Inahanap ko nga siya dito. Teka muna ha. Kasi pwede ko naman siyang lipat-lipat lang ako kasi isa lang yung gusto niyang sabihin. Teka muna. Nawala pa rin sa isip ko yung isang title ko. Pakitulungan niyo nga ako. Nandito kanina. Ano ba yung isang title ko na nabanggit ko? Mamaya na, balikan natin. Talagang na-blanco ako. Hindi ko... But, sige lang, tignan natin, Kasi, ganda din ng isang title. Kasi, hindi siya, ano ba ito? Na-blanco talaga ako sa title na yun. Hindi siya familiar kasi lumalabas na parang nag-iisa ka lang. Oh, okay, sige, papunta na ako na. Naiisip ko na yung title ko. Na, ano siya? Nawala talaga, hindi ko talaga. Tulungan niyo ako, sino ba nandyan? Kanina, pabulong ako dito sa title ko para walang nakaisip ng hindi ko masyado nabanggit yung isang title kanina. Hindi ko alam tong laptop ko kung bakit ba ito nagkaganito. First time kong naglagay ng sermon, 2. Teka muna ha. Teka lang, try ko lang hanapin siya. Hindi ko mahanap. Sorry talaga. Magsasayang ako ng oras dito. Anyway, sige, balikan ko na lang yan mamaya. So, dyan na lang muna tayo. Facts versus truth. At meron naman talaga siyang basihan. Kasi, bakit siya naging title? Kung titingnan natin, 12 spies, majority, yung 10. 2 lang ang nag-iba ng kaisipan, yung 10 negative. So, yung 10 ay meron din namang tindig kasi tama yung kanilang sinasabi. But that in the end, buti na lang.
merong Caleb at Joshua. Kasi kung hindi, hindi sila tutuloy. In fact, kung tutuloy natin yung binasa natin kanina, naggalit yung congregation, yung buong bayan ng Israel kay Caleb at kay Joshua. Ayaw nila. Na-convince sila nung 10. Na-convince sila nung 10 na hindi pwede. Mamamatay tayo dyan. Na-convince. In fact, nung nagsasalita na tong si Caleb at nandun yung kanyang tapang na sinasabi, actually, nandun din naman na sa binasa natin, na sabi niya kay Moses, Moses, halika na. Punta na natin yung lugar. Yung lugar ay mainam. But and then sabi ng Bible, sa pagtuloy-tuloy, pinaplano nitong mga tao ng Israel na ipapatay na lang itong dalawa. Alam niyo, sometimes pag nag-stand up ka sa truth, andun yung magre-risk ka ng buhay. Magtitake ka ng risk. But buti na lang, ang Bible ay nagkwento at nagtuloy-tuloy na kahit na majority yung 10, nagtagumpay pa rin si Caleb at si Joshua at nakonvince si Moses na puntahan yung lugar. Sige, palapakan muna natin si Lord, kasi meron akong gusto sabihin, kasi nga, kung hindi yun ang nangyari, iba ang kwento. Hindi nila nakita ang promised land. Yun yung sabi ko kanina, even in our lives today, na kapag nandun ka sa ganong decision at namali ka ng pasya mo, sorry, di mo makita at di mo na makita yung greatness ng buhay, yung ganda ng buhay na nakaumang sa'yo, nang dahil sa ang nakita mo ay ito yung mga giants, ito yung nakita mong ano tawag dito, ito yung mga kumukontra, ito yung mga tao na wala nang ginawa kundi harangin ka sa mga bagay-bagay na pwede mong puntahan. At sila ito yung kanilang mga tunog na sinasabi sa iyo, hindi mo kaya yan. Sino ka ba? Alam mo ba yon? So, kapag doon ka nakapakinig, goodbye. Ma-stuck ka na dyan. And I think and I believe that madami ang na-stuck ng dahil sa ganong mindsetting. Sige, palapakan mo muna si Lord. Hindi talaga, hindi ko mahanap na yung isang, hindi ko alam, sometimes ang enemy talaga ay, meron kasi akong gustong sabihin dun sa isa kong sermon, but, teka muna, try ko lang. Wala nagloko na talaga Andiyan pa si Pastor Micah. Siyang nakakaalam nito. Teka muna, online tayo, medyo na pag-antayin natin yung mga tao. Parang ayaw na. Andun yung isang sermon ko sa likod Okay. Gusto mo nga isa? Ayun, okay. Sabi ko, ikaw nang makakakita nito. So, teka muna, meron lang kasi akong gusto sabihin dito. Hirap, hindi ko na ulitin to. Pagsabayin ang dalawang setup ng sermon sa isang usapan. Mahirap pala. So, friends, ano sabi ko kanina? Dapat maintindihan natin na kapag andun ka na, malapit ka na, makakakita ka ng trouble. Things get tough when you get close. Doon sa pinangako sa iyo ng Diyos. Parang ito, sabi ko nga pattern kasi ito principle. That in the end, magkakaroon ka dito ng understanding na that in the end, kapag nandiyan ka na, ilang hakbang na lang, makukuha mo na yung pinangako sa'yo ng Diyos, but may bigat. Merong mga giants na nandyan, pipigil sa'yo. That in the end, kung titignan natin itong kwento, they were so close that Moses had sent spies to inspect the place, but that in the end ay merong sitwasyon, at yung sitwasyon na magiging dahilan upang wag na silang bumalik
doon sa kanilang pinanggalingan. So dito ay tulad ng sabi ko kanina, walang nagsinungaling dito. Yung kwento ng kanilang report ay tama. It's not a lie. Tama yung sinabi ng nilang 12, even including itong sila Caleb at si Joshua, na that in the end gusto ko ding sabihin na itong kwentuhang ito, itong ating binasa, that they are almost there. It is there, nandyan na. Siguro habang sinasabi ko ito, kunin mo to. Sinasabi to ng Diyos sa iyo, anak, malapit na. Alam mo, kung minsan nakakalungkot, isang hakbang na lang, doon ka pa nagdesisyon na, ayaw ko na. Ay, ito ka muna. Andyan na nga. Kung titingnan mo, itong mga Israelite, for 40 years kayong naghirap dyan. Ano yung mga experiences nyo dyan, sobra-sobra. Ngayon, eto na, isang hakbang na lang. At hindi, sabi mo, mahirap. Huwag tayo tumuloy. Trouble. So, ito ay, tayo din ay kinakausap ng Diyos dito. At siguro gusto kong sabihin na, kapatid, the devil is a liar. Minsan sinasabi niya, really? Hindi totoo yan. Walang great things ng mga bagay na nakaumang sa'yo. Hindi po. O kaya ay, hindi totoo yan. Kwentong balbero yan. Yung mga nasa mind mo or whatsoever, yung hinahawakan mo yan, wala yan. No. Ito din yung argumento nitong mga Israelite. Nung panahon na nandun sila sa wilderness, sinasabi nila kay Moses, Moses, ba't mo ba kami dinala dito sa ilang? Balik mo na kami sa Egypt. Ano tong pinapangako mo sa amin? Nasaan ba yan? Hindi yan totoo. Ganun yung kanilang mga argumento. But friends, dito nakita natin, pinatunayan sa kanila ng Diyos that it is real. Teka muna, ito din yung sinasabi sa atin ng Diyos, anak, huwag ka maniwala sa demonyo. The devil is a liar. Lagi niyang pasubalaiyap, lagi niyang kokontrahin yan. But that in the end, we have our pattern. We have our model. Etong kwento na ito, so that in the end, pwede mong sabihin, teka muna, meron akong model dito. Hindi mo ako pwedeng basta na lang Satanas na mapaniwalaanan mo ako. I have my evidence. That in the end, ito ang kwento nitong mga Israelites, itong bansa ng Israel, so that in the end ay, ang sabi ng Bible na yung kwento ng Bible, lalo na ang Old Testament, is a shadow. Is a shadow sa buhay natin. Shadow siya. Shadow siya. Meron siyang relevant at shadow. Meron siyang, ano ba pwede yan? Ano yung shadow? Yung hindi man solid yung nakita mo, pero yun din yung kwento, isasyado na kung datindet, sabi mo, yan yung kwento ko eh. At naiintindihan ko yan yung nangyayari sa akin ngayon eh. Meron akong inaasam-asam eh. At nilalakaran ko yan eh, at hinahawakan ko yan eh, na may pangako ang Diyos sa akin, at ito. At siguro, gusto kong sabihin sa iyo na hindi aksidente na nadidinig mo to. Kasi pwede ngang gusto kong sabihin sa iyo na that you are almost there. Sige, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, ulitin ko po, gusto ko pang susugan to. Hindi tayo nag-uusap ng kwentuhang baldero dito. Meron tayong word, meron tayong truth na pinanghahawakan. At siguro gusto ko pang dagdagan that what God has been promises to you, hindi ko alam, but that in the end gusto kong sabihin sa iyo na yan ay real. Yan ay totoo. It exists. Nandyan yan. Sinungaling ang demonyo. It is really worth the journey so that in the end, don't quit. Don't quit kasi worthy siya ipaglaban. Kasi mas malaki siya dyan sa dinadaanan mo. Kasi minsan sinasabi mo na, ano ba to? Ang laki naman ng binabayaran ko dito. And then, maririnig mo, sabi ng demonyo, oo nga, quit ka na. At ang totoo, hindi naman din totoo yan. Teka muna. So, madami ang bumabaklas. Sayang, andyan ka na eh. Madaming mga tao na andoon na biglang nag-turn around. Kasi nga, yun yung trouble na
hindi niya nakita at hindi siya na-convince na yung pangako ng Diyos ay totoo sa kanyang buhay. At kung etong usapang ganito, ako ang panalangin ko, na matapos natin itong madinig, hindi ko alam yung dreams mo, plural dreams, pwedeng madami yan, yung pangarap at pwedeng direct or indirect, nasa heart mo pero hindi mo mapigilan. Nandun talaga na meron kang pangarap na inilagay ang Diyos diyan at yun yung parang from time to time naiisip mo na gusto mong puntahan. O kaya meron kang word ng Diyos na bata ka pa lang nadinig mo na magiging ganito ka, magiging ganyan ka, magiging ganito ka, magiging top ka. Hindi ko alam, hinawakan mo yan. But kung hindi mo yan bigyan ng halaga, magkukwit ka kasi mas tingin mo ay mas malaking binabayaran mo. Dumadating ka sa punto ng buhay mo na kapag hindi mo nakita yung katotohanan nito, sasabihin mo, parang lugi ako dito. Ang laki ng investment ko, hindi ko alam kung may babalik ba. Parang negosyante na kapag ka invest siya ng kanyang investment, they make it sure na bumabalik yung investment. But wala nang pinakamagandang mag-invest sa Diyos. Dahil yung pangako ng Diyos ay walang sinong pwedeng tumatak. Walang sinong mang pwedeng walang sinong pwedeng tumapat. Sometimes ang enemy, teka muna, mukhang hindi na ako makaalis dito na introduction ako, but sige, tuloy tayo. Sometimes ang enemy, nag-o-offer siya ng mga bagay-bagay sa buhay, lalo sa tao. Eto, dito lang naman natin ito nadidinig. Pagdating sa mundo, wala nang alam ng tao eh. Sino ba nag-abot sa kanya? Sino nagbigay sa kanya? But the enemy, ang totoong Bible, that he is fake. Lang ang bagay na kanyang ino-offer ay counterfeit. Kumukopya siya sa kung ano yung meron ng Diyos, but counterfeit is counterfeit. Yung fake ay fake. At madaming mga tao na dumating sa punto na tanggap lang ng tanggap. Tanggap lang ng tanggap, but ang totoo ay yung kanilang mga nare-receive o tinatanggap mga fake, but hindi sa mga anak ng Diyos. Kasi ang mga anak ng Diyos merong understanding. Alam niya ang fake at hindi fake. Alam niya kung sino ang nag-aabot sa kanya, kamay ba ito ng demonyo o kamay ng Diyos. Meron nga akong mga sinasabi, even in my sermon, maraming mga tao na namamali, na kapag may natanggap, tumatakbo sa Diyos at nagpapasalamat, pero hindi nila nadidinig ang Diyos na ang sinasabi sa kanila, huwag mo akong pasalamatan dyan. Hindi galing sa akin yan. Hindi galing sa akin yan. But ang madami ay wala na silang kamalayan kung ito yung mga tao na wala na itong iniisip, basta tumanggap lang ng tumanggap. Hindi niya na problema kung saan man galing. So, alam niyo po ba yun? But not sa atin na mga nakakilala na sa Diyos. Nag-iingat tayo kasi alam natin na ang enemy ay nag-o-offer. At ito, naintindihan natin ito. That ang reason kung bakit siya nag-o-offer, gusto niya tayong kunin uli. At hindi, ikaw na nakakilala sa Kanya, hindi, alam mo yan, ang laki-laki ng pangako sa iyo ng Diyos. At kung titignan natin, yung promised land sa Israel, but inyo, alam mo yan. Of course, ang pinaka-treasure na binigay sa iyo ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinaka-treasure na ininbesan ng Diyos. Ininvest niya yung buhay niya upang yung return ng investment ay umabot sa iyo. At ito yung hawak-hawak mo. At si Satan, pilit niya yung kunin sa iyo sa kanyang mga tinatapat na mga bagay-bagay. But tayo na mga Kristiyano, ito yung isang katotohanan. Tayo na mga nakakilala sa Diyos, hindi tayo napipuwersa o pinipilit o namimilipit. Nagkukusa tayo kasi merong understanding. Maliwanag sa iyo na, teka muna, kanino ba talaga ako? Kanino ko tatanggap? That in the end, bago ka tumatanggap, iniisip mo, kanino galing to? Kasi nga, ang iniisip mo, ano to? Baka may katapat ito. Ang kapalit nito ay yung relasyon ko sa Diyos. That is reality in life. Na akala mo, dumating sa buhay mo, ano to? Gusto ko to .
jackpot ako dito. Hindi na ganyan ang tunog ng mga tao na nakakilala sa Diyos. Oo, dati, dahil tingin mo ay merong jackpot, but hindi na ngayon. Nung malaman mo na ano yung naibigay sa iyo ng Diyos na isa sa pinakamalagang nasa iyo ngayon ay yung salvation. Na yung salvation, intact yan, buo yan. Ano man mangyari. Sabi ng Bible, hindi pilak, hindi ginto ang ibinayad dyan upang bayaran ang mga minana mo pang kasalanan sa magulang mo, isinama mo pa yung kasalanan mo dyan, ang ibinayad dyan ay ang buhay ni Kristo na siyang ibinayhubay doon sa krus ng Kalbaryo. So ganda no? Ganda no? Friends, dapat naintindihan mo yan. Wala man tayong literal na promise lang na yung lote, whatsoever, o lugar, but there is more than that. Yung wag kang mapunta sa impyerno. Na wag kang mapunta sa impyerno. Yun yung inabot sa iyo ng Diyos. Kaya nga kanina nag-communion tayo eh. That in the end, yun yung purpose. Na alahanin mo lagi, na minsan ay binayaran ko yan at bigyan mo ng halaga ang naging resulta dyan at wag mong bitawan yan. Wag mo yan iswap. Napakaliit na mga bagay na mga itinatapat dyan ng enemy. So friends, ito yung reason kung bakit nakakakita ka ng mga tao na nababago ang buhay. Hindi ito yung parang pinipwersa o doktrina ng simbahan o talagang parang, hindi, kailangan mo magbago kasi hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ka maka-terminate kita. Hindi ganon. Nagkukusa ang tao kasi nga meron siyang sariling understanding at meron siyang wisdom na, teka muna, andun yung pagtitimbang-timbang. So that in the end, teka muna, ba't mo kukunin yung isang bagay na fake? Ba't mo tatanggapin yung isang bagay na counterfeit? Na yung kanyang pwedeng magawa ay pansamantala? Oo, pwede. Na ano yan? Hanggang kailan magbibigay ng saya yan sa akin? But that in the end, meron siyang expiration. That is counterfeit. Na ang counterfeit ay nag-fade. At ang mga bagay sa mundong ito, na kung titignan mo, that hindi siya naglalas. But yung meron tayo, at ito yung gusto kong makita natin, at minsan iniisip mo, nasaan ba yung promise land ko? Sobra-sobra yung nasa iyo. So that in the end, secure ka dyan. Ano man na mangyari sa iyo. Ang sabi ng Bible, ang ganda ng langit. Wala kang plano. Ang ganda ng langit. Yung imagine mo na lang na, minsan na dumating ka sa isip mo na, Lord, ano kaya itsura mo? Ano kaya itsura mo, Lord? Ano kaya experience yung makita na kita na mukhaan? At ano kaya talaga itsura ng langit, Lord? Nandun ka, na-excite ka. Kaya that in the end, di ka basta-basta. Umangan ka man, sabi mo, hindi much. Goodbye. Hindi much. Kaya, yun po yun. Yung mga tao ay nababago. Ang Bible nagsasabi, ang sino mang na kay Kristo, siya ay bago na. Wala na yung luma, siya ay bago. Why? Naintindihan niya na yung mga bagay ng anong meron ang mundong ito ay temporal. So, nung kanyang tinignan, so that in the end, yung ano naman yung bagay na inoffer sa kanya ng Diyos ay eternal. Anong match nun? Andun yung wisdom. Kaya nga ang Diyos ay patuloy tayo binibigyan ng understanding. Naglalagay siya ng understanding. So that in the end, nakikilala natin siya. At bandugli, makita mo sa sarili mo, at sabi mo, hala, ang laki na ng pagbabago ko ah. Wala kang kinalaman dyan. Ang salita ng Diyos, ang may gawa niyan, nilatayan mo lang. Yung title na nagsasabi that iba yung facts and truth, na ang laki ng nagagawa ng truth sa buhay, na umaabante ka kasi yung truth ay pumupunta sa tagumpay pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Teka muna, no? So, sige, tuloy pa ako ng konti, ano? Ulitin ko po, friends, we have more than promised land. We have our salvation. At yung salvation na meron tayo ay sure. Walang sinong pwedeng kumontra dyan.
na tayo na mga nakakilala sa Panginoon, 100% yung salvation. At talaga naman, kahit pagulungin ka, paikutin ka, yung salvation nandyan. Kaya hindi siya kalabisan na sabihin mo na, ligtas ako. Sabihin ng iba, paano mo nalaman? O yun yung trouble mo. Yung pinanghahawakan mo, pananampalataya, hindi ko alam kung ano yan. Walang kasiguraduhan. Pero yung Diyos na nakilala ko, binigyan ako ng assurance. 100% sure yung kaligtasan. Bakit? Ang sabi ng Bible ko, hindi pira, hindi pilak, hindi ginto ang ibinayad dito. Ang ibinayad dito ay ang buhay ni Kristo na siyang ibinayubay dun sa cross ng Kalbaryo. So, anong ibig mong sabihin dyan? Ang ibinayad dyan ay sobrang laki. Sobrang laki. Ang ibinayad dyan, ang buhay ng Panginoon. Teka muna. Para sabihin ko, hindi ko sure. Baka lang. Hindi ako sigurado. Stop that. Ito'y meron tayo. Kaya, walang sinong pwedeng, yung magmalaki at magsabi that I have more than that. Halika. Good. Hindi mo kaya ang ibinigay ng Diyos sa akin. Sige, palapakan mo si Lord. Kaya nga, walang sinong pwedeng pumigil sa mga anak ng Diyos. Tignan nyo, Sunday ngayon, dami mong dahilan para huwag ka pumunta dito. Pero hindi ang mga dahilan na yan para maging dahilan para sabi mong hindi ako pupunta. Ang laki ng dahilan mo para pumunta ka. Hallelujah. So, sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Bakit? Ito na lang yung pagkakataon mo para sabihin sa Diyos, Lord, salamat. Ito yung pagkakataon mo para sambahin mo ang Diyos. Luwalatiin mo siya. Purihin mo siya. Pasalamatan mo siya. Friends, ang pagpunta sa simbahan, wala nang ibang reason. Is to worship God. Bakit? He is worthy to be praised. Hallelujah. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. Thank you, Lord. Oh God, hallelujah. Teka muna, nasaan na ba ako? Ang demonyo ay sinungaling. That sa malimit na pagkakataon, pilit niyang takpan ang isang katotohanan. At dumating ka sa sitwasyon that in the end, talagang bubulagin ka niya, hindi niya kayang gawin. Dahil, ang laki ng ebidensya. Dahil, yun na nga, ang laki ng plano ng Diyos. Tayo, as a church, teka muna, yung Diyos na nakilala natin is able. He is able. Ang sabi ng Ephesians last Sunday, pinag-uusapan natin, that He is exceedingly, abundantly beyond doon sa imagination mo, doon sa prayer mo, doon sa iniisip mo, ang pwede niyang gawin sa buhay mo. Kaya walang hindi pwede. Kapag tinignan mo ang facts, sasabihin ng facts, yung ebidensya, hindi pwede. Oo, may karapatan ka magsalita ng ganyan kasi mayroong ebidensya. Pero ang sabi ng Bible ko, He is more than that. He is more than situation. Then sabi, He is exceedingly abundantly beyond. Doon sa situation mo. Nandun siya sa top. At kaya niyang gumawa sa buhay mo. Ganda, Friends, ito yung tayo. Kaya, hindi. Walang dahilan at para hindi natin marating yung pinakaplano ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya hindi tayo po pwedeng makuha ng sitwasyon. Ano ba yun? Pag tinignan mo, sabi mo, ano ba itong buhay? Wala na ata itong pupuntahan. Hindi tayo ganun mag-isip. Dati pwede yun. Ba't pinalitan na ng Diyos yung mindsetting natin na hindi na tayo to. Lagi tayo nakadepende sa Diyos. Hindi dun sa sitwasyon, sa ebidensya, sa anong meron ka, anong wala ka. Hindi na tayo dun na nagdidesisyon. Lagi tayong nandun sa truth. Ano ba sinasabi mo, Diyos, dito? That in the end, andun yung salita ng Diyos na tumatapat. So that in the end, sinasabi niyang, kaya ko yan. Go. Puntahan mo. Ako bahala sa'yo. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda, no? No wonder, yung glory, hindi mo kukunin. Alam mo yan, wala kang kapasidad, wala kang kinalaman.
Kaya saan ka mandali ng Diyos, ibabalik mo yung glory sa Kanya. Ibabalik mo yung glory sa Kanya. Luluhod ka talaga. Kasi ang totoo, mamamangha ka pa nga eh. Dahil iniisip mo na, Lord, hindi ko akalain. Nisukat akalain, Panginoon, na marating ko tong estado na ito. Wala akong kakayanan. Wala akong alam. Pero Lord, salamat lang talaga. Nakilala kita, Panginoon. At Diyos, wala yung pagdududa. Ikaw ang may gawa nito sa buhay ko. Ibabalik ko sa iyo, Panginoon, ang glory. Hallelujah. Oh God. At may mga tao na magtatanong, sasabihin sa'yo, ano na nangyari sa iyo? Ako man, hindi ko alam. Basta ang alam ko, nung makilala ko ang Panginoon, ito na nangyayari sa buhay ko. Kaya wala akong pwedeng ituro kundi siya. Ang Diyos ang may gawa nito sa buhay ko. Ganda, no? So that in the end, ano sabi ng Bible? Anak, gagawa ko ng kwento sa buhay mo. Bakit? Kukunin ko ang glory dyan. Ang glory ay andoon, ang resulta ay doon sa greatness, doon sa tagumpay. Kukunin niya yung glory kasi walang glory doon sa, nandun ka sa ibaba. Kaya nga ang Diyos, kapag nadinig mo siya, malalaki yung plano niya sa buhay mo. Kasi doon sa maliliit, walang glory dyan. At ang sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, puntahan mo to. Kasi yung kalagayan mo dyan, walang glory dyan. Hindi ko makuha yung glory dyan kasi hindi ako ma-appreciate ng tao dyan. In fact, namamak ako dyan. At sinasabi ng madami, ano mga born again na ito? Mga wala namang pagkakaiba at minsan mas okay pa ako sa mga to eh. Walang glory. Kaya ang Diyos ay dinadala niya tayo dun sa itaas upang so that in then walang pwedeng tumapat sa iyo. At kapag nandun ka na, dun kumukuha yung Diyos na to ng kanyang glory. Kaya hindi lang ito para sa iyo. Ang maraming mga tao na para bang iyang ilapit ang sarili sa Diyos, na para bang kapag humingi, parang ang Diyos ay kulang. Alam mo ba yun? Nagsisermon ako ng ganito. Yung pagkausap mo ng Diyos, para bang ang kausap mo ay yung barangay captain mo, na parang mayroong limitasyon. Kaya sa usapan, maliliit. Hindi yun yung Diyos na nakilala natin. Ang Diyos na nakilala natin ay able. Sabi ng Ephesians, more than doon sa imagination mo, ang kaya kong gawin sa buhay mo. More than dyan sa pangarap mo, sobra pa dyan ang pwede kong gawin sa buhay mo. At ang Diyos ay natutuwa siya na yung kanyang mga anak ay gustong puntahan yung malalaking mga bagay. So, di ba? Sabi ko nga, ibang sermon, iba ng Bible nagsasabi na nandun ka, sinasabi mong may Diyos ka, but that in the end, kapag kausap mo ang Diyos, ay maliliit na mga bagay ang usapan. Di ba? Minsan, nadinig nyo ako na anong damdamin ng Diyos dyan? Minamaliit mo ba ako? Ano ba itong usapan ng ganito? Parang hindi Diyos ang kausap mo. Dahil parang hiyang-hiya ka pang humingi ng mga bagay na, sabi ko nga, hindi na uubos ang ekonomiya ng langit. Ano pa man yan? Kasi sometimes, para bang ang demonyo sinungaling, lilimitahan ka niya. Ayaw niya makita na nandun kang, dumating ka sa punto ng buhay mo na nakikita ka ng iba at nandun ka sa extravagant. Gusto ng Diyos yun. Bakit? Nakaka-attract yun. Yun yung trouble. Yun yung trouble. Ang madami wala dun sa standard ng Diyos. No wonder, hindi siya effective. Hindi siya effective. Hindi siya effective. Walang naniniwala sa Kanya na may Diyos siyang kasama kasi sometimes yung worries pa at yung trouble na nandun ka sa above poverty, below poverty situation. Teka muna. Hindi mo lugar yan. Sabi ko nga kanina, that is not your place. Hindi yan lugar ng mga anak ng Diyos na itong church na ito ay pinupush tayo at inaalis tayo dun sa mindsetting na yung poverty mentality na para bang okay na ako dito. Hindi yan lalapat sa iyo. At kung magiging okay ka dyan, huwag mong gamitin ng Diyos yung kanyang pangalan. Hindi lalapat dyan yung kalagayan mo na yan. So, yun sabi ko nga kanina. Teka muna, hindi yan ang lugar mo. May kausap dito. Baka nandyan ka hindi ka lang nandyan sa level ng poverty that you are in, below poverty, that is not your place. Umalis ka dyan. Walang glory ng Diyos dyan. Hindi yan nakaka-attract. Maliliitin ang Diyos mo dyan. Walang maniniwala sa'yo na yung Diyos mo totoo. Friends,
umabot ka sa punto na na-excite ka lagi. Pagising mo sa umaga, Lord, ano plano mo? Nagsasubmit ako sa iyo. Ganda lang, Lord. That in the end, nai-enjoy ko na mas malaki plano mo sa plano ko. Na kapag ikaw nagplano ay nagugulat na lang ako, Diyos. That in the end, sinasabi ko, God, qualified ba ako dyan? That is not about you. That is your God who is able na kaya niyang gawin, anumang gusto niyang gawin sa buhay mo. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Friends, hindi ako nawawala. Andun ako sa spirit ni Caleb. Na kahit the fact that nandun siya sa isang sitwasyon na merong pumapait sa kanya, pero hindi siya nagdalawang isip na encourage ang mga tao. That time, itong mga tao na naniwala na sa 10 spies, na hindi kaya. Pero sabi ng Bible, pinatahimik ni Caleb ang congregation. Hindi ko alam paano niya isinigaw, paano niya sinabi na, Moses, ang ganda ng lugar, punta na natin. Matagal na natin itong inaasam-asam. Matagal na natin itong nadidinig. Hindi ko alam kung ano pang convincing yung challenge, yung hamon na ginawa ni Caleb upang maniwala ang mga tao. Friends, wala naman ito pagkakaiba. Pwedeng nandiyan ka sa pisan, hindi ka naman naniniwala na ang Diyos ay may nakalaang mainam sa buhay mo. Sige, palapakan mo muna si Lord. Ganda na. Teka muna, meron lang akong gustong sabihin pa. Ano sabi ni Caleb dun sa kanyang salitaan? We should go up and take it. Teka muna. Ito yun. Dapat nandun tayo sa ganitong spirit na wala kang nang ginugusto. That in the end, sinasabi mo sa sarili mo, pupuntahan ko yan, Diyos. Nadidinig kita. Na very clear yung plan mo sa buhay ko. That in the end, Lord, alam kong maraming giants, maraming opposition dito, maraming pipigil sa akin dito. At kuminsan, mga tao pang malalapit sa iyo. But God, tulad ni Caleb, ganda lang yung desire mo, even in your prayer, sinasabi mo sa Diyos na, Lord, give me the spirit of Caleb. Lord, I need the spirit of Caleb kasi hindi biro to, Panginoon. Lord, yun, naisip ko na yung title kong isa, outnumbered, Panginoon. Outnumbered, mas majority, yung nagsasabing hindi pwede. Outnumbered, Lord, na halos wala na akong pagkukunan na pwedeng kumampi sa akin. Kasi kahit yung mga tao, pag tinignan ko sila, outnumbered yung gusto mo. At ang madami ay yun ang kanilang tunog. Mahirap. Hindi kaya. Hindi mo kaya yan. Ano meron ka? Wala kang alam dyan. Wala kang tinapos eh. Hindi ko alam. But ito yung tunog ng mundo. That, friends, kung titignan natin yung kwento ng binasa ko, etong si Caleb at Joshua, 2/10, outnumbered. Pero pwede naman na pag tinignan mo at mag-usap itong dalawa at sabihin, tumahimik na lang tayo. Outnumbered tayo. They are majority. Pero sabi ni Caleb, hindi. Wala yan sa facts. At wala din yan sa outnumbered. I have my word. May salita ako ng Diyos na hawak-hawak. Na sinasabi ng Diyos, itong promise plan na ito, maaapakan ko to. Ang ganda, ano? Na itong promise land na ito, mahahawakan ko to. Na itong promise land na ito ay mapapakinabangan ko to sa buhay ko. Na itong promise land na ito, magiging dahilan ito so that in the end, magbibigay ito ng glory sa Diyos. Na itong promise land na ito ay in the end, yung mga tao na hindi ako pinapansin dati, papansinin ako. Bakit? Good for them. Why? Magkakaroon ako ng opportunity to share the gospel. Dahil dati hindi ako pinakikinggan dahil tingin sa akin, I'm loser. Hindi nakaka-attract.
So, di ba? May mga sermon ako, nagiging redundant ako dyan, but paminsan-minsan ko lang naman yan nagagamit, but I think this is applicable. Kung bakit ang Diyos gustong-gusto kanyang lagyan ng malaking bagay. Bakit? Nawawalan ka ng authority. Subukan mong wala ka. Sabi ko nga, umating ka ng reunion mo. Umingi ka ng probinsya, excited ka pa eh. Dahil reunion nga eh. But in the end, dahil sa below poverty, yung economic mo, hindi ka kasama sa usapan. Ando yung desire mo that God, I will share the gospel. Magsishare ako Diyos sa family ko. Pero hindi ka nila bibigyan ng pagkakataon. That in the end ay mag-end up ka, doon ka sa kusina. Maghuhugas ka ng mga plato ng kanilang kinainan. Trouble! Umalis ka na dyan. Hindi yan ang lugar mo. Itinataas ka ng Diyos so that in the end magkaroon ka uli ng another reunion. Makita nilang iba ng buhay mo. Itinaas ka ng Diyos. Na-receive mo yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. For this time, iba ng kalagayan mo. Maiiba na yung dati mo sa ngayon. Na dati nasa kusina ka ngayon, nandun ka na sa mesa nila. At that time, meron ka ng opportunity para sabihin ko ano naging sikreto mo. Nakilala mo ang Panginoon kung bakit nabago buhay mo. Ganda! Friends, ito din yung trouble. Kung bakit maraming mga tao hindi nakakakilala sa Diyos. Dahil wala silang venue, wala silang lugar, at walang pagkakataon. Malimit na pagkakataon ay nauudlot dahil wala ka sa posisyon. Friends, sabi ko kanina, tayo, hindi lang to ang Diyos nangako sa iyo para lang sa iyo. So that in the end, ang sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, gagamitin kita. Gagawin kitang asin, gagawin kitang ilaw, gagawin kitang modelo. At huwag kang mag-alala, kung dati ay tinatakbuhan kanila, tinatalikuran kanila, dinadaan-daanan ka lang nila, darating ang punto ng buhay mo, ma-attract sila sa'yo. Pag-uusapan ka nila at hahanapin nila kung ano sikreto mo. So that in the end, ma-realize nila na yung sikreto mo ay open secret na nakilala mo ako. Hallelujah! Sige, palagpakan mo si Lord. Ganda, no? At that is our story. Friends, ulitin ko, alis ka na dyan. Kung sa tingin mo, yung kinalalagyan mo ay hindi nakakakuha ng glory. In fact, ang totoo ay namamak ang Diyos dyan. Hindi mo lugar yan. Sabi ko nga kanina, etong pinaganda, no? Umabot ka sa punto na huwag ka nang pumayag. Huwag ka nang pumayag. Hindi ko alam, pag uwi mo mamaya, iniisip mo, ano na naman kaya ang buhay ko sa labas? Alam mo ba yon? Andito ka pero yung iniisip mo, ano na naman ang magiging itsura ko sa labas? Pag uwi ko, ano na naman ang itsura ko? Hindi ko alam, ikaw nakakaalam niyan. Pero, for this time, ano pwede mong gawin? Pumalag ka. At then, narinig mo dito. Friends, this sermon ay hindi to sermon. Hindi rin ito Bible study. Hindi din ito life group. I believe na itong moment na ito, this is prophetic. Nagbababa ang Diyos ng salita sa iyo. At yung salita niya ay hindi siya papayag na hindi mangyari sa buhay mo. Hallelujah, hindi ka talaga excited. God, hallelujah. Na sinasabi sa iyo ng Diyos na huwag ka nang pumayag. Hindi mo lugar yan. Hindi mo lugar yan. Hindi ko alam ano. Pwede ako mag-suggest sa iyo. Na pag uwi mo ng bahay, hindi ko alam experience mo sa bahay mo. Kung ano itsura ng bahay mo, hindi ko alam. But kung sa tingin mo ay puro negative, puro kapangitan, puro walang glory, bago ka pumasok sa bahay mo, suggestion ko lang naman, bago ka pumasok sa bahay mo, kausapin mo yung lugar mo. Sasabihin mo, sinungaling ka. Hindi ka totoo. Hindi ka para sa akin. Hindi yan ang lugar ko. Alam mo ba yun? Hindi ka na pumapayag. Kasi nung una, parang sinasabi mo, okay na ako. Dito na lang ako. Anyway, mahirap ang magulang ko. Mahirap ang lolo ko. Mahirap yung mga kapatid ko. Okay na rin, mahirap ako.
That is not true. The truth is that you have your Father in heaven na nagsasabi, anak, ako ang may-ari ng langit at ng lupa. Ikaw ay anak ko. Hindi yan lalapat dyan sa kalagayan mo kung sino ka. Friends, sometimes, kausapin mo yung mga giants na dati ay parang takot na takot ka. Ngayon, pwede mo siyang sabihan na, sinungaling kayo. Mga drawing lang kayo. Hindi niyo ako kayang galawin. I have my protection from my God. Nangako ang Diyos sa akin that I am covered. Na nandun yung saklolo niya sa buhay ko. Magsama-sama man kayong lahat. May mga pagkakataon, even in your prayer, ganda lang. Dapat ang mga Kristiyano, maging dun sa prayer niya, andun yung pumapait siya. That in the end, sabi mo, sino kausap ko dito? Ikaw ba to, Satanas? Manda ka. Mamimilipit ka sa akin. Huwag mo akong takutin. Hindi ako natatakot sa'yo. Oo, hindi kita kaya. But I have my Father, the Creator, the heaven and earth. Oh God, hallelujah. Yun. Friends, ang dami pangako sa iyo, Diyos. Na sinasabi sa iyo ng Diyos, huwag ka matakot. Vengeance is mine. Ano man yung mga bagay na nagaganap sa iyo, huwag ka mag-alala. Ako maghiganti para sa iyo. Ganda, dami oh. So, kaya nga, ang Bible na nagsasabi na ang sino man ang nakay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dati niya, siya ay bago. At ito ang experience. Sino ba ang ganito dati? Hindi naman tayo ganito. Hindi ka naman ganito. Pero ito yung totoo. Meron tayong truth na pinangawakan. Sa ayaw mo at sa gusto, magbabago ka. Sige, palapakan mo si Lord. In fact, ako, sabi ko nga, andito ako, nagpapastor. Lagi ko ito sinasabi at hindi ako nahihiya. That bago ako tinawag ng Diyos, sinasabi ko talaga sa Kanya, God, ako ba to? Ako ba itong kausap mo? Ako ba itong tinatawag mo? Ako ba itong inuutusan mo? Lord, hindi ako qualified. Marami pa dyan, mas magaling, mas marunong, articulate, magaling sa English, lahat. Ako ba talaga, Lord? Sabi ng Diyos, ikaw. Dahil kung tatawagin ko yung madudunong, magmamayabang sila. Sasabihin nila, galing ko kasi. Magaling ako. Ayan nun, display ng mga natapos ko. But at in the end, si Lord, dun siya kumakausap sa mga tao na wala. At kung ikaw to, na ginagamit lagi ng demonyo sa'yo, sinasabi niyang, wala ka, wala ka, wala ka, ito yung pagkakataon mo na sabi mo that, good, because I am candidate sa Diyos ko. Dahil ang Diyos ay humahanap ng mga wala. Oh God, hallelujah. Ganda no? Yung mindsetting. Hindi yung laging, lugi naman ako, kulang ako, walang pera, kawawa naman ako, walang food. Oh, trouble. Hindi yan ang tunog ng mayroon Diyos. Hallelujah. Kasi, kung yan ang estado mo, humanda ka, kandidato ka sa milagro ng Diyos. Hallelujah. Pagising mo sa umaga, mamamangha ka na lang, iba ng kalagayan ng buhay mo. Hallelujah. Hindi ko alam, hindi ka talaga naniniwala. Kaya para bang napakahirap, but ang prayer ko, sana, pagkatapos nitong sermon na ito, bago na yung mindsetting mo. Sabi ko nga kanina, ano ba itong buhay? Nakakalungkot. Marami mga Kristiyano na sobrang opportunity, yung privilege, andun lahat. But that in the end, nandun sa mindsetting na poverty mentality. Ano ba naman? Gusto mo kumain. Tignan mo, poverty mentality, para makita ninyo. Gusto mo kumain. Yung poverty mentality, yung utak na, yung mentalidad na poverty, that is mind ni Satan. Hindi yan ang mind ng Diyos. Ang mind ng Diyos is extravagant. Pero nga ang trouble, nakakalungkot kasi kuminsan nagpapakilala pang mga Kristiyano, but poverty mentality. Gustong kumain. Example ko lang naman to. Sinampol ko to kanina. Ang iniisip, saan ba ang mura? Oh, teka muna. Para sa sarili mo yan.
Ba't hinahanap mo mura? E di, anong katapat niyan? Walang lasa. Walang sustansya. Hinahanap mo mura. That is poverty mentality. Yung pag gutom ka, inisip mo agad, saan ba mura? Of course, may mura. Pero, walang sustansya. And that is poverty mentality. Bagutin mo mindsetting mo. Iba ng usapan ngayon. Meron kang Diyos na magsusupply ng needs mo. Where is the truth? Ano ba yung truth? Ano sabi ng Bible? I will supply all your needs according to the riches in Christ Jesus. I will supply all your needs. Meron kang truth. So that in the end, baguhin mo mindsetting. Gutom ako. Saan bang mahal? Diba? That is mind na may Diyos. Kasi doon pa lang, kung yung mind mo, ang iniisip mo sa namura, loser ka na. Talo ka na kaagad. At na-miss mo yung opportunity. Ang sarap kaya kumain doon sa mga mahal. Teka muna. Hindi ko kayo sa iniinggit. And that is the reality. Na parang hindi mo na experience at hindi ka covered sa privilege. Baguhin mo isip mo. Kasi ang lahat ng yan ay nanggaling dyan sa mindsetting mo. Na ang mga bagay na palimit na kinukuha mo ay maliliit. Ayaw yan ng Diyos. Walang glory. Ang totoo ay kapag nadinig mo ang Diyos dyan, anak, iniinsulto mo ba ako? Parang sinasabi mo, I am not able sa mga bagay na pwede kong gawin sa buhay mo. Sometimes, cute lang yan. Sabi mo, Lord ha, hindi ako maarte, dito lang ako. Hindi sa'yo natutuwa ang Diyos. Dahil gusto ng Diyos gawin kang model so that in the end, makita ka ng iba at sabihin, ano nangyari dyan? Nakilala niya ng Diyos. Kaya ganyan yan ngayon. O di at least, sabi ko nga, sa malimit kong sermon, doon sa mga hindi naniniwala na mayroon Diyos sa buhay mo na nakita nila, maniniwala na sila. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Friends, balik ako ulit sa title ko. May kasunod pa tayong service. Facts versus truth. Tapon mo na yung facts. Hindi yan ang leading. Hindi ka dadalhin yan sa ganda ng buhay. Dahil ang katotohanan, yung facts, laging nagsasabing, kulang ka. Hindi mo kayang tapatan. Laging magsasabi yan, kulang. Kulang. Yan ang trouble. Ang madami ay hindi niya nahakbang yung kanyang paa. Tumuloy-tuloy sa promised land. Tulad nitong 10 spies because of that negativity. Nakita yung mga giants at nakita yung ebidensya. But hindi nila na tinignan that there is truth na nagsasabing, kaya kitang dalhin dyan. Sige, palapakan mo si Lord. I think, nagawa ko na yung sermon ko. Na-deliver ko na sa inyo. At, di ko alam, wala na akong oras eh. Pero, kung meron lang, kahit 5 oras tayo dito, alam mo, yung tao na experience ang Diyos, hindi na uubusan ng kwento. Promise. Kasi hindi ka naman lumalabas. Sabi ko nga, ganda lang tong church natin kasi hindi tayo kumukuha ng kwento ng iba. Ba't ka kukuha ng kwento ng iba samantalang ang daming kwento dito na pwede mong tignan at kunin at gawing halimbawa upang at least, friends, last na lang. ito, mawiwendang ka dito. Akin din to, huwag ka mag-alala. Huwag kang pumayag na lagi ka na lang tagapalakpak ng iba. Ginagawa ka nilang tagapalakpak ng buhay nila. Pag nakakakita ka ng mga tao na nagsasucceed, nagtatagumpay, umaangat ang buhay, nagiging tagapagpalakpak ka na lang para sa kanila. Baguhin mo yung mindsetting mo. At kausapin mo ang Diyos dito at kausapin mo yung sarili mo.
na simula ngayong hapong ito, hindi ka napapayag na magiging tagapagpalakpak ka para sa iba. Magkakaroon ka ng desire at decision mo na kung meron man akong pagkakataon na pumalakpak, I make it sure, sisiguraduhin ko na yung palakpak na yan ay para sa sarili ko. Oh God, hallelujah. Ganda! Ganda! Ano pakinabang nung palakpak mo para sa iba? Walang gamit! Ganda nung palakpak so that in the end, na-enjoy mo. Dahil yung pinapalakpakan mo ay yung kung ano ginagawa ng Diyos sa'yo. Yun yung i-declare mo that God, bigyan mo ako ng kwento. That for this time, Lord, hindi naman masamang pumalakpak sa iba. But parang naging pattern na lang ang kamay mo, ginagamit para dun sa iba. Hayaan mo, dumating ka sa punto ng buhay mo na yung palakpak mo ay naging meaningful, na naiiba. Kasi you make it sure na kung pumalakpak ka man, may gamit, may pakinabang para sa'yo. Oh God, hallelujah. Ano? Daming pwedeng puntahan, ano? Sa ganitong usapan. Friends, ito plano ng Diyos sa'yo. Ang laki ng plano niya. At hayaan mo, magkaroon ka ng ano pwedeng word? Yung nawala sa isip ko na ba't yung na-excite ka. Alam mo ba yun? Pagising mo sa umaga, na-excite ka. Kasi tumutuloy-tuloy yung kwento mo. At yung journey mo, hindi nasasayang kasi palapit ng palapit yung buhay mo papunta doon sa promised land o yung promise ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka ma-excite dyan. So that in the end, walang puwang sa'yo yung salita na, ano ba itong buhay na ito? Walang kwenta. Yan yung mga taong walang pinupuntahan at walang inaasam-asam. Pero ito yung mga tao na from time to time excited na alam niya that kunti na lang ang Diyos may gagawin sa buhay niya. Walang lugar yung salitaan na para bang puro negative. Alam mo ba yun na kahit hindi ka pa man, wala ka pa man doon, pero nakikitaan ka ng, alam mo ba yun? Nakikitaan ka ng ngiti, nakikitaan ka ng yung aura mo ay hindi ka man lang natitinag. Bakit? Meron kang inaasam-asam. Meron kang alam mo na may mangyayari sa buhay ko. May magandang mangyayari sa buhay ko. Manda kayo. Makikitaan nyo kung paano gagawa ang Diyos. Paano i-deliver ng Diyos yung kanyang mga pangako sa buhay ko. Ganda, no? At yan yung buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng pag-asa. Hindi yung mahirap, wala na, goodbye. Papuntahin sa kawalan at hindi ka nakaangkla. Maiiwanan ka. Warning. Hindi yung kasalanan ng Diyos. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na binigyan ka ng ganitong understanding. So, ang prayer ko, tapos na ako eh. Get it? Kunin mo na to. Pag uwi mo mamaya, hindi ko alam anong nasa isip mo, anong experience mo sa labas. Huwag ka nang pumayag. Huwag ka nang pumayag na nagiging pattern yan, paulit-ulit yung experience mo dyan na parang puro wala. Hindi na ngayon. Bago ka lumabas, kunin mo yung salita ng Diyos. Tapatan ka naman ng mga ebidensya dyan. Sasabihin mo, hindi na ngayon. Hindi na ako papayag. I have my word. Mayroon akong salita ng Diyos na narinig ko ngayong hapong ito. At magbabago ang mindsetting ko dyan. Tumabi na kayo mga giants. Pupuntahan ko ang pupuntahan ko. At mararating ko yung mga bagay na pinapupuntahan sa akin ng Diyos. Sige, palapakan mo ang Panginoon. Friends, sige, tayo. I think na deliver ko na ang salita ng Diyos. Hallelujah. Pwede mo bang taas yung kamay mo nang huwag masayang yung nadinig mo? Kasi po pwedeng nadinig mo lang ito pero walang impact. Wala lang, nasayang. But tayaan mo na sa hapong ito that in the end, nagkaroon ka na ng understanding dito eh. So that hindi, sabi mo, kaya pala ako na-stuck. Kaya pala ako naiwanan.
hindi pala kasalanan to ng Diyos. Dahil sa malimit na pagkakataon ay naduwag ako. Natakot ako sa mga katotohanan na nagsasabi na hindi mo kaya yan. But right now, can you say sorry to your God? Okay lang yun, Lord. Mali ako, Lord. But God, hayaan mo, Panginoon, this is my prayer. That God give us another chance. Because your God na nakilala mo, siya yung Diyos na maraming chances. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon so that and then sinasabi niya, sige, ulitin natin. But for this time, make it sure na huwag ka nang matakot sa mga giant na nakaabang dyan. Because, oo, nandyan sila. And that is the fact. But don't worry. You have the truth. May Diyos ka na nagsasabing, you are covered. Ako ang bahala sa iyo. Dadaling kita sa kung saan man kita gustong dalhin at walang sinong pwedeng makapagpipigil dyan. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Hallelujah. Hallelujah. Can you worship the Lord this time? Sige na, bigay mo yung worship sa Lord. Kayo na mga nakikinig sa amin. So, sige po, samahan niyo po kami habang eto, join us in our worship. At natutuwa si Lord that because He is deserving to be praised and worship. At natutuwa si Lord that in the end, bigyan natin yung thanksgiving sa Kanya. Bakit? Ang laki-laki ng plano niya sa atin, sa iyo, sa buhay mo. Ngayon pa lang, hindi pa man, pasalamatan mo na siya. Hallelujah. Sige, pwede ba isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating kamay sa Panginoon. You are more than able. Come on, we sing it to the Lord today. You are more than able. Hallelujah. Come on, we sing to our God. You are more than able. You are more than able, Lord. We say, you are more than able. Come on, we sing it. We believe it. Yes, oh God. You are more than able. More than able, oh God. You are more than able. Hallelujah. We say, you are more than able. Oh God, one more time, we sing it out. You are more than able. God, we believe in you, Lord. Oh God, your power, Lord. We say, you are more than able. Oh, hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Lord, salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, O Diyos. Sige, Lord, panghawakan namin yung katotohanan, yung kapangyarihan mo, Panginoon, ay, Lord, like no other, Panginoon, that there's nothing that can match, Panginoon, Lord God, your promise, Panginoon, your goodness, your power, Panginoon, and your faithfulness, Panginoon. Yes, God, whatever comes our way, Panginoon, pwedeng this yung facts, Panginoon, na nandun sa sitwasyon, nandun sa paligid namin, sa mga sirkumstansya, Panginoon, but there's nothing, Panginoon, na pwedeng makapaghinder, Panginoon, if that is your promise, Panginoon, Lord God, if that is your will, Panginoon, at Lord, inilagay mo ito sa buhay namin. God, ito ang pangahawakan namin, itong pananampalatayaan namin, sa iyo kami magtitiwala, O Diyos. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord John, kapatid? Hallelujah. Yes, Lord, you want us to move forward? We will, Panginoon, and we will hold on to your promise, O God. Salamat, O Diyos. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng ito. Ikaw ang Diyos who is more than able, Panginoon, walang dahilan, hindi ka pagtiwalaan, O Diyos. Salamat, God. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin sila.